Magandang araw po sa bawat isa. Nanyaya ko pong bawat isa na tumayo at ating basahin ang Psalms 102 verse 1 to 15. Salitan po ang pagbasa. First verse, Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. For my days are consumed like smoke, and for my bones are burned as an heart. By reason of the voice of my groaning, my bones cleaves to my skin. I watch, and I am as a sparrow alone upon the housetop. For I have eaten ashes like bread, and mingled my drinks with weeping. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like a grass. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Last verse, So the heavens shall fear the name of the Lord, and all the king of the earth thy glory. Manatili po tayo natayo para sa panalangin. Ay manalangin, aming Panginoon Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami lumalapit sa inyo sa trono ng biyaya sa umaga ito. At minsan pa tinataas namin sa inyo ang gawain sa amin sa umaga ito. Dalangin ko, Diyos, ang magdadala ng iyong mensahe. Bigyan mo siya ng katalinuhan ng karunungan. Tago sa iyong banal na krus. Dalangin ko ang bawat bahagi sa umaga ito na aming ialay sa inyong harapan na isang mabangong samyo. Dalangin ko rin po, Diyos, ang mga kaiglesyahana na gumagawa na ganitong gawain, patuloy pagpalain. At ang aming mansa, Panginoon Diyos, pangunahan niyo po ang aming mga leaders. Dalangin ko rin po, Diyos, ang mga kapatiran na may dumadanas ng kalungkutan, kayo mabiglayin ng kaaliwan. At kung anong pang mga kabigatan, bigyan mo ng kalutasan ng Diyos. Minsan pa, O God, sa inyo mga kamay, tinagubiling ko ang gawain namin sa umaga ito. Patang dalangin sa pangalan ng Bugtong ng Kristo Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Handa na po bang umawit ang bawat isa? Para po sa ating unang awitin ay sabay-sabay po nating kantahin ang All Come, All Ye Faithful. First verse. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and
us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Ye, Lord, we greet Thee. Mourn this happy morning, O Jesus, to Thee we glory given. Word of the Father, all in fresh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Amen. And for our next song po is sabay-sabay po natin kantahin ang Angels We Have Heard Tonight. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Second, shepherds white is jubilee, while the strains prolong. Say what may the tidings be, which inspire our heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Door on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See within a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid. Bid us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amen. Maaari na pong magsipo ang bawat isa. Alright, good morning po. Uy, gumanda ang boses ko ah. Alright, good morning po sa bawat isa. We praise God for this day na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Merry Christmas po! Ayan, Merry Christmas po sa bawat isa. At tunay nga po na kumbaga, nararamdaman na natin ang simoy ng hangin. Nararamdaman eh. No? Alright. So, tayo po ay, kumbaga, this month of December, ay tayo po ay nakasiris po ngayon sa
yung Bible character po ng, kumbaga yung Bible character po, kung paano po natin na mas lalong maintindihan, mas lalo po natin na pasalamatan ang ating Panginoon at kung sino po yung mga ginamit ng Panginoon at sumunod sa ating Panginoon sa kanyang kapanganakan. Ayan, sa kanyang kapanganakan. At ito pong series na ito ay, kumbaga, this is also connected din po sa last series po natin na Follow Me, na nakita po natin doon ang pagsunod po sa Panginoon ay, kumbaga, dinidil tayo ng Panginoon kung ano yung binibigyan natin ng importansya. Di ba? At doon sa bawat follow me na mga pinag-aralan po natin, nakita po natin doon na yung unang follow me na napag-aralan natin is what? Kung paano niya tinawag sila Andrew at Simon. Na ngayon ay tinawag po sa salita din ng ating Panginoon as what? Peter. Di ba? Na kumbaga sila po ay tinawag ng Panginoon na sinabi niya, follow me, at agad-agad po silang sumunod sa ating Panginoon. Iniwan nila yung kanilang gawain, kanilang trabaho, at sumunod po sa ating Panginoon. But, di ba, ay meron tayong pinag-aralan po doon kung bakit kaagad sila sumunod sa Panginoon. Di ba? It's because that is not the first encounter nila Andrew at Simon. Di ba? The first encounter po ni Leandro at Simon, kailan? Doon po, nung nakita po nila ang ating Panginoon sa Kristo at si John the Baptizer po, yung kumbaga, nandoon. At disipulo ni John the Baptizer, sino po? Sila Andrew at Simon. And then, sinabi ni John the Baptizer, ito yung sinasabi ko. Siya yung sinasabi ko. Siya yung binabahagi ko na siya yung Misaya. Kasi doon po sa context ng John, ng ibang mga gospel book, is yung iba ay, kumbaga, nami-misinterpret po nila si John the Baptizer. Akala nila si John the Baptizer, siya na yung talagang Misaya. Akala nila si John the Baptizer, siya na yung sinasabi na ilaw ng mundong ito. Di ba? Kaya, kumbaga, si John the Baptizer ay nilinaw niya lahat. And then, nung nakita niya ang ating Panginoon, siya yung sinasabi ko. And then, sinabihan niya sila Andrew and Simon na sumunod kayo sa Kanya. And doon sa follow me na yon, nung sinabi na ng Panginoon, na-meet niya itong sila Andrew and Simon, na habang sila ay nangingisda. Di ba? Follow me, agad-agad silang sumunod sa ating Panginoon. Di ba? Agad-agad po silang sumunod sa ating Panginoon na even sa kabisihan ng buhay nila, even in the comfort zone ng buhay nila, di ba? Ay nag-stand up sila para sa pagsunod sa Panginoon. And then yung ano pa, di ba? Yung call to follow, the choice to follow, na nakita naman natin doon sa dialogo ng young rich ruler at ng ating Panginoon sa Kristo. And that passage, di ba, talks about, yung follow me doon is, kumbaga, itong young rich ruler na ito, binigyan niya ng importansya yung yung wealth, yung kayamanan. Akala niya sa sarili niya, nasa kanya na lahat, at ang kulang ay buhay na walang hanggan, kaya pumunta siya sa ating Panginoon sa Kristo at tinanong niya sa ating Panginoon sa Kristo, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang thinking niya is what? Nakukuha ang buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya nga kinorek siya ng Panginoon. Hindi lamang siya kinorek ng Panginoon, nirealign siya ng ating Panginoon, niredirect siya ng ating Panginoon, nakakala niya rin na napakabuti niya at tumutulong siya sa kapwa niya, pero hindi doon nakatumbas ang buhay na walang hanggan. Kaya nga kinorek siya, kinonfront siya ng Panginoon. And then challenge siya ng Panginoon na sana doon sa challenge na yon, naunawaan niya lahat ng sinabi ng Panginoon at yung challenge na yon, di ba?
Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at itulong mo sa mga nangangailangan at sumunod ka sa akin. Pero nakita natin doon sa pag-aaral po natin ay malungkot na lumayo itong young rich ruler na ito. Mas pinili niya hindi mismo yung ating Panginoon. Ang pinili niya ang kanyang kayamanan. Di ba? Pero nakita natin doon na kumbaga ang Panginoon, tinatawag niya tayo, ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng opportunity na mamili. Di ba? Binibigyan niya tayo ng opportunity na mamili. Susunod ka ba? O hindi? Magkukumit ka ba? O hindi? Siya ba talaga ang Panginoon mo? Siya ba talaga ang tagapagligtas mo? Siya ba talaga ang Diyos mo? O ang ibang mga bagay na binibigyan mo ng importansya? Di ba? And then, yung minahagi naman po ni Pastor Elijah naman po about doon po sa cause. Ang pagsunod sa Panginoon, dinil niya si Peter. Dahil alam natin si Simon Peter is what? Yung character niya ay talagang, kumbaga, maalab na maalab. Sa ibang mga pa nga, talagang bidang-bida. Di ba? And then, sinabi ng ating Panginoon sa kanya, if you want to be my disciples, deny yourself. If you want to be my disciples, deny yourself, take up the cross, and what? Follow me. Di ba? Minsan kasi sa buhay natin, o kadalasan sa buhay natin, ang pinapalagahan natin, sarili natin. Ano ang mapapala ko? Ano ang para sa akin? Ako dapat. Tama? Kaya sinabi ng Panginoon, deny yourself. And then sinabi niya kay Peter, take up the cross. Are you willing doon sa journey na ipapakita ng Panginoon, even ikaw ay mahirapan, magpapatuloy ka ba? Di ba? Kaya challenge siya ng ating Panginoon. And then, follow me. And last, Pastor Hansel. Siya po ay nagbahagi po about doon sa dialogo rin po nila Peter at ang ating Panginoon. Kasi that is the time na tapos na po yung kumbaga na-crucify na ang ating Panginoon, nabuhay na ang ating Panginoon, and then nagpakita siya sa mga mananampalataya at nagpakita siya sa mga disipulo, and then pinuntahan niya si Peter. Saan? Sa Sea of Galilee. Kasi si Peter bumalik doon saan? Sa pangingisda. Kumbaga, nakita natin doon na ang ating Panginoon, na alam niya, na kumbaga doon, bumalik siya sa pangingisda and ni-realign siya, ni-reconcile siya ng ating Panginoon at ni-recommit siya ng ating Panginoon. Kasi yung tatlong katanungan doon, do you love me more than this? Na naka-align doon sa tatlong denial ni Peter. Na yung pinaparusahan ng ating Panginoon at tinanong siya ng mga kawal, and then sinabi mo, ito kasamahan ito ni Jesus Christ. And then hindi niya tinatanggi niya ito. At 3 beses niya sinabi yun, do you love me more than this? Na una, pinakita ng Panginoon kung saan sila nag-meet at kung paano siya sumunod sa Panginoon sa Sea of Galilee. Pangalawa, pinakita ng ating Panginoon yung kumbaga yung reconciliation na yung 3 pagkakamali ni Peter. Ay nireconcile ng Panginoon. Yung 3 pagkakamali ni Peter, alam ng Panginoon. Kaya nga, sa journey ng follow me,
ang pagsunod sa Panginoon, yes, nandun yung commitment natin. When is the time na nag-commit tayo sa Panginoon? Yun yung tinatandaan ng Panginoon. Kailan po ba kayo nag-commit sa Panginoon? Paano kayo nag-commit sa Panginoon na sinasabi nyo, Lord, I commit myself. Lord, I commit this. At ako ay magsusunod sa inyo. Ako ay maglilingkod sa iyo. Ako ay lalago sa iyo. Nagagawa po ba natin? Kaya nga doon sa follow me na yon, pinalahanan si Peter, ni-restore si Peter, ni-recommit si Peter. Di ba? Na yung first love mo, huwag mong kakalimutan. Kung paano ka nag-commit sa Panginoon, kung paano ka sumunod sa Panginoon, yan yung magiging pundasyon mo kung bakit ka nagpapatuloy. At alam ng Panginoon na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi basta-basta. Ang pagsunod sa Panginoon ay mararanasan mo ang paghihirap. Ang pagsunod sa Panginoon ay makakaranas ka ng kumbaga, hindi perfect ang pagsunod sa Panginoon. Mahuhulog ka, manghihina ka, magtatanong ka sa Panginoon. And God knows it. Ang pinakamaganda dyan, alam ng Panginoon ang nangyayari sa buhay po natin. At dahil alam niya yung nangyayari sa buhay natin, alam niya ang dapat niyang gawin para matulungan tayo at manatili tayo at maglingkod tayo at mas lalo pang kumilala sa Kanya. Even nahulog tayo at nanghina tayo. Kaya, yung follow me doon, na pag-commit natin sa Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon, I hope marami po tayong natutunan. I hope marami tayo na na-realize at I hope na-realign po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Na-restore po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Na-recommit po natin ulit yung sarili natin sa pagsunod po sa Panginoon. Na ngayon, na ang pag-aaralan natin ay patungkol po sa kapanganakan po ng ating Panginoon. Di ba? Sa kapanakan po ng ating Panginoon. Na doon sa kapanganakan ng ating Panginoon, sino yung mga ginamit niya? At kung paano rin sila sumunod sa Panginoon kahit alam nila at hindi nila alam ang mangyayari sa kanila. Di ba? Ang mangyayari po sa kanila. Okay. Ayan, ang mangyayari po sa kanila. Na sa oras na ito, please open your Bible in the book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Ayan, medyo mahaba-haba to, kaya alam nyo na ha. Okay. Luke, chapter 1, verses 26, name Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, and of the house of David. Virgin's name was what? Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, and the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name
Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him and throne of his father David, and he will reign forever, the son of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. At tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. And we are so thankful, O Lord, for this time. We thank you, O Lord, for this day. We thank you, Lord, for the people na nandito po, nakasama po namin sa pananambahan po sa inyo, sa pag-awit at pasasalamat po sa inyo, na ngayon po ay kami po ay sama-sama na nag-aaral po ng inyong salita. We pray, O Lord, sa inyong lingkod na kayo po ang mamagitan po sa akin. Gamitin niyo po ako bilang inyong instrumento, maging boses niyo po upang maibahagi po ang inyong salita at ang inyong salita ay nawa ay maisapamuhay po namin, maisapupuso po namin, Panginoon. At maibahagi po namin ito sa mga mahal namin sa buhay. Maipakilala po namin kayo sa buhay po namin, Panginoon. And we pray, Lord, na kayo po ang mamagitan sa amin, ang inyong banal na Espiritu, ang manguna po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At masamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Diba? Na dito po sa pag-aaral natin, alam po natin, meron tayong mga tao, meron tayong mga kaibigan, o minsan sa buhay po natin, ay kailangan po natin ng masyadong madetalyado. Tama? Gusto natin ang lahat ng bagay ay detalyado. Gusto natin ang lahat ng bagay ay alam natin. Bago tayo susunod o kikilos. Kaya minsan ay tayo, pag nagpaplano tayo, o kaya may ginagawa tayo kahit sa pagbiyahe natin, di ba, gumagamit po tayo ng mga Google Maps kasi minsan tayo po ngayon talaga ginagamit na natin Google Maps para madali na talaga. Di ba? Kung saan na tayo napupunta, kahit hindi na natin alam yan, dati talaga, kumbaga, napakatalino natin dahil marunong tayo magtanong. Di ba? Sabihin na lang natin, doon sa Pangasinan, pero hindi na natin alam kung saan sa Pangasinan. Pero, basta't Pangasinan! Tapos magtanong na lang tayo. Di ba? Meron dati ganun yung mga ginagawa po natin noon. Ngayon, kailangan natin ng Google Maps para makita natin anong oras. Tapos makikita natin saan yung traffic. Tapos titingnan pa natin saan yung pwedeng route na maiwasan yung traffic. Tsaka tayo babiyahe. Di ba? Tsaka po tayo babiyahe. Kahit din sa paggastos. Di ba? Sa paggastos, ewan ko kung ginagawa natin. Kahit sa paggastos, di ba? Binabudget na natin. Na sa pera natin, ay nababudget na rin po natin, lalo na sa mga naka 13-month pay na dyan. Di ba? Sa mga naka 13-month pay na dyan. Na kumbaga, naka-budget na kaagad yan. Yung 13-month pay na yan, saan? Sa Christmas celebration, sa mga inaanak, sa mga sa mga pupuntahan ng mga iba pang mga celebration,
Di ba? Naka-budget na kagad. Kaya minsan, nakikita ko sa Facebook, parang hindi ko naramdaman daw. Sabi, parang hindi ko naramdaman yung 13-month pay. Di ba? At ganun din, sa pagdidesisyon. Minsan, ginagawa natin, meron ba tayong fronts? Meron ba tayo cones? Na makikita po kung magdi-decide tayo kung ito ba yung gagawin natin. Di ba? Yan po yung, kumbaga, yun yung mga tao, o minsan sa buhay din po natin, nagiging ganun po tayo. Pero hindi naman po masama yung mga bagay na yan. Di ba? Kasi pinapakita natin na kumbaga magiging handa tayo sa mga, kinikilos natin, sa mga sinasabi natin, sa mga kumbaga, mga gagawin po natin. But ang ating Diyos, di ba? Doon sa mga plano na yon, doon sa mga decision making na yon, minsan o kadalasan sa buhay natin, di ba? Bigla na lang pumapasok ang ating Diyos. Bigla na lang, kumbaga, i-challenge tayo ng ating Panginoon at bigla na lang napapabiliin tayo ng ating Panginoon kahit nakaprogram na yan, kahit nakadetalyado na yan, kahit planado na yan. Pero kung ito ay hindi plano ng Panginoon at may mas maganda siyang plano sa atin, di ba? Dinadirect niya tayo. Tama? And dinadirect po tayo ng ating Panginoon. Na doon, napapaisip tayo, Lord, paano? Lord, bakit? Lord, tama ba itong naririnig ko? Di ba? Pero dito sa kwento po ni Mary, ay makikita po natin ang isang bagay na napakahalaga. Na kumbaga doon sa journey niya, di ba? Parang sabihin natin, yung setting, yung context po doon, kumbaga sila po ni Joseph is what? Kumbaga, engaged na. Di ba? Engaged na po sila. Doon sa panahon nila, uso po ang arranged marriage. Dito lang sa panahon natin na wala nang mga ganong mga arranged marriage. Kung ano ang takbo ng puso mo, sundin mo. Di ba? yun yung sa panahon natin. Pero alam niyo po, sa panahon noon, ay talagang uso na po talaga yung arranged marriage. Sa panahon ngayon, nagagawa pa rin po yan, lalo na sa mga businessman. Para ma-preserve yung kayamanan, ma-preserve yung lahi, lumawak din yung ari-arian. Kaya tinitingnan nila, ito bang tao na ito, ay ganito, may mga checklist yung mga yan. Kung hindi sila pasado, hindi sila. Hanap tayo ng iba pa. Yung ganun yung mga nangyayari ngayon, kung tutuusin. But dito po, sa panahon po ni Mary, is what? Kumbaga ang ating Panginoon, kumbaga ang ating Diyos, sa context po na ito, si Mary is what? Kumbaga engaged na kay Joseph. At take note, hindi pa sila kasal. Diba? Hindi pa sila kasal. Kumbaga meron ng schedule, meron na silang plano sa pagpapakasal. And then, doon sa journey na yon, pumasok ang Diyos. At doon sa journey na yon, nagpadala ng anghel ang ating Diyos at sinabihan niya si Mary. Di ba? At sinabihan niya si Mary na merong plano ang Panginoon, na merong gagamitin ang Panginoon, na merong tao na gagamitin ng Diyos. At sa plano ng Panginoon, sasabihin mo bang susunod ka? Sasabihin mo ba oo sa Panginoon? That's why I entitled God's message for this morning, The Christmas Yes. Diba? The Christmas Yes. Pag ito ay patungkol sa Diyos, at ito ay kalooban ng ating Diyos, susunod ka ba? O
Sasabihin natin, Lord, nakaplano na. Lord, nakabudget na. Hindi ko na matutulungan yung kapwa ko kasi nakabudget na, kulang na. Lord, nakaplano na. Masisira yung flight ko, yung travel ko. Pag susunod ako sa ganitong gawain. And the Lord, sa salita ng Panginoon, sa journey po ni Mary sa kanyang pagsunod, hindi dahil alam niya kung paano. Hindi dahil alam niya yung how, kundi dahil kilala niya kung sino. Di ba? Hindi dahil alam niya kung yung how, kundi dahil kilala niya kung sino. Yung who na kanyang paglilingkuran. At dito, makikita po natin yung tatlong katotohanan na mapag-aaralan po natin dito. Una, na katotohanan na mapag-aaralan po natin dito, ayaw magano. Ayan, ang una na mapag-aaralan po natin dito, God's grace to the humble. Ito po unang ang mapag-aaralan natin na kumbaga, alam natin, very familiar po tayo about sa grace, about sa biyaya, about kung ano ang meaning ng grace. Tama po? Ang meaning of grace is what? The unmerited favor. Tama? Hindi ka karapat-dapat pero binigay sa'yo. At dito po, makikita po natin yan dito sa passage po na ito. Sa passage po ng verses 26 to 30. Dito sa 26 to 30. Bakit po? Una, na makikita po natin dyan yung place. Di ba? Anong place po yan? Na yung pinili ng ating Panginoon na doon manggagaling yung pipiliin niya, yung gagamitin niya. Saan? Sa Nazareth. Ano po ba ang Nazareth? O sa other term is Nazarene. Di ba? Ano po ba yung term na yon? Ano po ba yung lugar na yon? Nandito po si Luke, kumbaga intentional na minention niya yung lugar na ito, itong Nazareth na ito, in what place? In Galilee. Dahil ano? Kumbaga, ito napakaliit lang na lugar. Tama? Napakaliit lang na lugar, napakaliit lang na kung titingnan po natin, kung i-relate po natin sa bayan po natin, parang isang barangay. Na doon po nakatira si Mary. Na doon po nakatira si Joseph. At yung lugar na yon, hindi sila maunlad na lugar. At konti lang, kumbaga yung population, kumbaga kung titingnan natin, maliit siya na lugar at hindi, kumbaga hindi po maunlad na lugar. Kumbaga kung sa ibang bansa, yung parang magkakakilala talaga sila. Kung tutuusin. Di ba? Na magkakilala talaga sila kung tutuusin. Kasi nga, kung titingnan po natin, doon sa journey po ng ating Panginoon, kung bakit yung mga disipulo ay talagang sumunod din po sa ating Panginoon, nandun po yung, kumbaga, doon sa paglaki niya, doon sa pag-proclaim niya, doon sa kanyang pagtuturo, kilala na siya. Kilala na siya ng mga tao doon sa Nazareth. At hindi itong lugar na ito ay sinasabi natin parang imposible na doon manggagaling yung gagamitin ng ating Panginoon. Kasi mostly, doon sa mga Pariseo, doon sa mga Eskriba, is what? Ang nilulook forward nila, ang pagdating ng Messiah is what? Doon sa ano? Novel family. Tama? Sasabihin natin, doon sa mga leader, doon sa mga ano, sa mga Levitico na mga pamilya.
Kaya nakita nga po natin dito sa pag-aaral natin, sa salita ng ating Panginoon, na si Mary yung pinili ng ating Diyos na doon po na, kumbaga, magkukonceive kumbaga, siya ang gagamitin ng Panginoon para mapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman siya, sabihin natin, ma-impluwensyang tao, kilalang tao, mayamang tao. Pero siya po yung pinili ng ating Diyos. At doon sa lugar na yon, pinili ng ating Diyos. Kaya, nung dumating ang ating Panginoon, kung ipa-fast forward natin, talagang inineglect nila ang ating Panginoon, na talagang blasphemy talaga ang ating Panginoon, kasi ang nilulook forward nila na manggagaling doon sa mayaman na angkan, doon sa Levitikong mga angkan, doon sa haring mga angkan, na manggagaling ang ating Panginoon. At hindi nila nakita at hindi nila masukat ang plano po ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Ng ating Diyos. At hindi, itong pamilya na ito ay hindi sila kinikilala. Kasi kung kinilala sila, agree kaagad sila na ito talagang Misaya nila. Even though, nasa lineage sila nila David. Tama. Pero hindi sila kinikilala. Kaya yung grasya ng ating Panginoon na hindi nating masukat, na hindi natin matumbasan, na hindi natin alam ang grasya ng ating Panginoon, na yung mga bagay na sinasabi natin na, kumbaga, parang ito na yun eh. Pero iba pala yung plano ng Panginoon. Mas lalong ipapakita niya kung sino siya. Hindi kakarapat-dapat itong lugar na ito, doon ako. Hindi napapansin itong lugar na ito, doon ako. Itong tao na ito, itong lahi na ito, itong mag-asawa na ito ang gagamitin ko upang ako ay makilala. At yan po yung grasya ng Panginoon. Na sinasabi natin minsan sa buhay natin, Lord, hindi pa ako handa. Kailan pa na maging handa ka? Lord, ayusin ko muna ang sarili ko bago ako sumunod sa'yo. Kailan ka pa magiging maayos? Pangatlo na makikita po natin dyan, na nandun yung kapayapaan na binigay po ng ating Diyos kay Mary. Kung mapapansin po natin dito, na sinabi ni Gabriel na, kumbaga, do not be afraid. Tama? Do not be afraid. Bago niya, sinabi kung paano na mabubuntis si Mary. Tama? Hindi niya kaagad sinabi yung ganito ang mangyayari sa'yo kaya huwag kang matakot. Pero sinabi niya, huwag kang matakot. Kasi sinabi dito ni Mary, kung mababasa po natin, si Mary, nung narinig niya na, kumbaga, kinausap siya ni Gabriel, at sinabi ni Gabriel na, kumbaga, siya po ay gagamitin ng ating Panginoon. Di ba? Siya po ay gagamitin ng Panginoon, na giniread siya ng ating Panginoon na greetings, O favored one. The Lord is with you. Di ba? Pero ang reaction po ni Mary dito is what? She was what? Greatly troubled. At the saying, and try to discern what sort of greeting this might be.
Na kumbaga, nagpakilala na sa kanya ang isang anghel, kinausap siya ng isang anghel, nagbigay ng mensahe ang isang anghel sa kanya, and then siya ay natakot. Yung iba nga, minsan ay tuwang-tuwa na kung makausap ang ating Diyos. Diba? Kaya nga yung mga pare, pag sila ay nalalangin at punta sa Holy of Holies, diba? Pag kinuusap sila ng Panginoon, sila ay tuwang-tuwa. And this time, na si Gabriel ay pumunta kay Mary at nag-greeting kay Mary, natakot siya. Kumbaga parang di lang takot, kinakabahan siya. Ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang ipapagawa sa kanya ng ating Diyos? Ano kaya ang utos na ibibigay sa kanya ng ating Diyos? Ano kaya ang sasabihin ni Gabriel sa akin? Kaya sinabi ni Gabriel, huwag kang matakot. Biro mo, hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam ang sasabihin pa ng ating Panginoon, pero takot na takot ka na. Kaya sinabi ni Gabriel po, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sa buhay po natin, gusto natin, lagi natin sasabihin na kailangan ko munang malaman bago ako susunod. Ganun yung perspective natin, ganun yung mindset po natin. Pag nalaman natin na hindi tayo areglo doon sa details na yon, half-hearted tayo. O kaya naman, hindi tayo susunod. Diba nga? Kaya nga sa isang sundalo, ano yung pinaka-prinsipyo nila? Sa isang sundalo, obey first, before. And then, di ba? Lahat pong yon, hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung ano ang gagawin, pero anong ginawa nila? Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos, sumunod sila. Tama? Sumunod sila. Na pinagkatiwala nila yung utos ng Diyos, pinagkatiwala nila yung plano ng Diyos, pinagkatiwala nila yung pinapagawa ng ating Diyos kahit hindi nila alam ang gagawin, kahit hindi nila alam kung saan sila pupunta, kahit hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. And then, nung sinabi ni Gabriel kung paano siya mabubuntis, di ba? Una, kita niyo pa yung passage, takot na siya. Tama? And then sinabi ni Gabriel, huwag kang matakot. Ang Panginoon ay nasa iyo. And then sinabi ni Mary, paano? At sinabi ni Gabriel kung paano siya mabuntis. Sabi niya, virgin ako. Di ba? And then, sinabi ni Gabriel kung paano siya mabubuntis. Na ang banal na espiritu ay magkukonceive sa kanya, mag-overshadow. Na kumbaga walang physical attach. Siya ay manganganak na magdadalang tao na bilang virgin. Kaya nga sa natin, yung mga naririnig natin o sa pag-aralan natin, siya po ay virgin na Mary. 'Di ba? No pinanganak ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Pero yung time na yon, sa passage na ito,
na makikita po natin, na mababasa po natin o nabasa na po natin. Di ba? Takot na siya doon pa lang sa sinabi ni Gabriel kung ano yung sasabihin, ano yung pinapagawa ng ating Panginoon sa kanya. At sinabi ni Gabriel, huwag kang matakot, nasa iyo ang Panginoon. At nagtanong siya na paano? A virgin siya? Di ba? At hindi pa naman sila kinakasal ni Joseph. Di ba? And then, nung sinabi ng ating Panginoon na siya ay magdadalang ng tao sa ganitong kaparaanan, natatakot siya. Bakit? Bakit natatakot siya? Kasi doon sa culture, pag nalaman nila na ikaw ay engaged, na ikaw ay, kumbaga, hindi pa kayo kinakasal, at ikaw ay nabuntis, di ba? Ano ang kaparusahan? Una, kumbaga, ikakahiya ka ng pamilya mo. Pangalawa, ikakahiya ka ng komunidad mo. At pangatlo, i-stone to death ka. Kaya nga sa gospel, makikita po natin sa journey ng ating Panginoon, meron tayong makikita doon na meron mga in-stone to death na mga harlot. At ganun din dito sa Old Testament, ito po ay, kumbaga, pinapakita na tradisyon ng mga Hudyo. In Deuteronomy 22 verses 23 to 24, na kumbaga, talagang pinaparusahan nila yung mga taong ito. Kaya takot na takot sila. And then takot na takot si Mary dahil pag nalaman ni Joseph na siya ay nagdadalagang tao kahit hindi pa sila kinakasal, baka hiwalayan siya at hindi matuloy yung kasal. Di ba? Na hindi matuloy po yung kasal. Ikakahiya siya ng kanyang pamilya, ikukondima siya ng congregation, ng komunidad. Ang pinaka-worst pa, papatayin ka. Pag ikaw ay nagkasala. Pag ikaw ay nalaman nagkasala at hindi ka pa, di pa kayo kinakasal. Kaya, kumbaga, takot na takot si Mary. Takot na takot kung ano ang mangyayari sa kanya na sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ay natatakot siya kung ano ang mangyayari sa kanya, kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa, kung ano ang mangyayari sa kanyang pamilya. At kung ano ang gagawin ng pamilya niya, ano ang gagawin ng kanyang asawa, ano ang gagawin ng kanyang komunidad. Pero nandun yung pangako ng Diyos. Huwag kang matakot. Diba? Sa una pa lang, sinabihan ka na ng Panginoon, do not be afraid. At kadalasan, ilang beses na rin na paulit-ulit na nababanggit na sa Bible, ilang beses na ginagamit yung do not be afraid, huwag kang matakot. 365 times. At yung do not be afraid na yun, 1 taon sa atin. Na kumbaga sa pangako ng Panginoon, lagi mo panghawakan araw-araw. Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon at kilala mo ang Panginoon na sinusunod mo, panghawakan mo, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ang Diyos. Alam ng Diyos ang plano niya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya.
Kaya in verse 30, na mababasa po natin dyan, the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Kung nasaan ang tawag ng Panginoon, God covers it. Where God sends, God sustains it. Where God leads, God is already present. Di ba? Kaya nga po, nung yung time din na yun, kumbaga sa seminaryan, lagi yun yung testimony ng karamihan ng mga seminaryan, kung tutuusin. Kumbaga, sumunod sila sa Panginoon, and then, kumbaga, mahirap yung seminaryan, hindi nila, yung ine-expect nila sa seminary ay hindi rin yun yung nangyayari sa seminary. Kumbaga, nandun din talaga yung spiritual battle. And then, yung pangangailangan din ng isang seminaryan ay, kumbaga, hindi talaga masustain, pero pinangahawakan nila na kung ang Diyos ang tumawag, siya yung mag-enable, siya yung magsusustain. At totoo yun. Isa rin po ako na pinangahawakan yun. Nung doon nga sa BBSI, di ba? Doon ko naranasan, nakautang na, kumbaga, na balance ko is 100,000. In my first time ng buhay ko, may balance ako ng 100,000 sa pag-aaral ko sa seminaryan. Pero hindi ako tumigil. Nagpatuloy tayo dahil alam natin siya ang tumawag sa akin. Alam ko na siya yung tumawag sa akin. And na-amaze ako. Hindi ko alam sino mga ginagamit na Panginoon until nabayaran. Hanggang sa akin pag-graduate. Kaya uso sa amin nun, pataasan ng balance. Tapos uso din noon, pag examination, huwag kang mangungunang excited ka pupunta sa business office. Hintayin mo yung last minute na yung parang pa-close na yung business office, doon ka papasok. doon ka mag-e-explain habang hindi pa nababayaran yung account mo. But I praise God. Yun nga po, kumbaga, kahit ganun kalaki at kahit ganun yung mga naranasan ng mga seminaryan, especially rin po sa akin, nakita ko po yung pagkilos na Panginoon kung paano rin siya, kumilos sa akin, kung paano siya nagturo rin sa akin, at kung paano pinanghawakan po namin yung promise ng ating Panginoon. Hanggang graduate, hanggang nabayaran yung 100,000. Noon pa yon. Paano na kaya ngayon? Di ba? Noon pa yun. Paano pa kaya ngayon? Di ba? At ganoon din dito kay Mary. Yung kanyang pagsunod sa Panginoon, yung kanyang pagtanong na paano, hindi ito na sinasabi niya na kumbaga hindi siya, yung disbelief niya. Kundi, nagtanong siya sa ating, kay Gabriel na paano, na kumbaga, etong katanungan na ito ay pagtanong na, kumbaga, mas lalo pang may strengthen yung pananampalataya niya sa Panginoon na yung pangako ng Panginoon ay totoo. Hindi tulad ni Zacarias. Di ba? Sa panahon ni Zacarias, na sinabihan siya doon sa templo nung siya yung napili na pumasok sa templo at kumausap sa Diyos at sinabi sa kanya na magdadalagang tao, sino? Si Elizabeth. Pero hindi siya naniwala. Di ba? Hindi po siya naniwala dahil alam niya si Elizabeth is what? Baog. Biro mo, kausap mo na ang Diyos, na sinabi ng Diyos sa'yo, si Elizabeth magdadalagang tao, pero hindi ka naniwala. Kaya nga nung paglabas niya is what? Hindi siya, pinarusahan siya ng ating Diyos, hindi siya makapagsalita. And that is the first time in 500 years of silent na pagpunta nila sa templo at kinakausap nila ang Diyos, doon lang sumagot ang ating Diyos. Di ba? Ang ating Diyos, pero
Si Zacarias hindi naniwala sa Panginoon, nagtanong siya sa ating Panginoon. Si Mary naniwala sa utos ng ating Panginoon, naniwala sa gagawin ng Panginoon, at nagtanong siya sa ating Panginoon, at mas lalo pa siyang kumbaga talagang yung pinanghawakan niya, yung pangako ng Panginoon, pinanghawakan niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, kahit hindi natin alam ang mangyayari sa atin, hindi natin alam yung future natin, pag tayo ay susunod sa Panginoon, kahit sa trabaho natin, kahit sa pamilya natin, kahit kumbaga sa mga decision making natin na sinasabi natin, nakaplanado na lahat. Pero kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon, sasabihin mo ba, susunod ka? Sasabihin mo ba, sasagot ka ba sa Panginoon? Kahit alam mo na mawawala ka sa comfort zone mo. Kung tayo ay naniniwala talaga sa ating Diyos, kung talagang pinanghahawakan natin ang salita ng ating Panginoon, kung talagang tayo talaga ay 100% naniniwala sa Kanya na Siya ang Diyos natin, Siya ang Panginoon natin, Siya ang tagapagligtas natin. And then kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon, ikaw ay babaguhin ng Panginoon, ikaw ay tatawagin ng Panginoon sa ibang mga aspeto ng pamumuhay, sa paglilingkod, susunod ka ba? Si Mary sumunod. Hindi dahil alam niya ang mangyayari sa kanya, kundi kilala niya kung sino yung sinasampalatayaan niya. Ganon din po kaya tayo? Kilala ba talaga natin kung sino ang sinasampalatayaan natin? Siya ba talaga ang Diyos mo? Siya ba talaga ang tagapagligtas mo? Siya ba talaga ang Panginoon mo? Siya ba talaga ang number 1 ng buhay mo? Siya ba talaga yung pinaprioritize mo sa buhay mo? Di ata gumagana. When God's plan is beyond our understanding, our obedience does not flow from clarity, but from confidence. Not in the process, but in the person who commands us. Amen po ba? Ang pagsunod natin sa ating Panginoon, hindi dahil alam mo na lahat ang gagawin. Alam mo na yung proseso. Ang pagsunod sa Panginoon, buong tiwala ka. Buong tiwala ka na nagtitiwala sa Kanya. Buong tiwala ka na nagtitiwala sa Panginoon kung ano yung ipapagawa niya sa iyo. Kasi nga, kilala mo siya. Kasi nga, alam mo kung sino siya sa buhay mo. At sa biyaya ng Panginoon, na sinasabi lagi natin sa sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Naintindihan mo ba talaga ang grasya niya?
tinatanggap mo ba talaga yung grasya niya? Na minsan, kadalasan ng buhay natin, ito yung pumipilit at ginagamit natin para hindi ka sumunod sa Kanya. Dahil hindi mo talaga lubusan kilala ang Panginoon. Hindi mo talaga lubusan tinatanggap ang pagmamahal ng Panginoon, ang awa ng Panginoon, at ang biyaya, ang grasya ng Panginoon. At hindi ka nagtitiwala talaga sa Panginoon. Kaya hindi tayo nakakasunod. Sa Kanya. But Mary herself, kahit hindi niya alam ang gagawin, kahit katakot-takot ang pwedeng mangyari sa kanya. Pero kung ito ay galing sa Panginoon at pinanghawakan niya na huwag kang matakot, sumunod siya. Dahil kilala niya kung sino yung sinusunod niya. Amen? Kilala niya kung sino yung sumusunod sa Kanya. Pangalawa na mapag-aaralan natin hindi lamang sa grasya ng Panginoon. Pangalawa, yung kadakilaan ng ating Diyos. Yung kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Na mababasa po natin in 33 verse 31 to 33. Na sinabi po dito in verse 31, "And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord will give to him the throne of the father David, and he will reign forever. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Na dito po, makikita po natin dyan na after na yung conversation nila ni Mary at ni Gabriel at sinabi ni Gabriel kung paano po siya na magdadalagang tao at sumunod po si Mary at pinanghawakan niya yung sinabi ng ating Panginoon na huwag kang matakot. And then sinabi ni Gabriel, itong dadalin mo ay napakadakila sa lahat. Tama po? Napakadakila sa lahat. Natatawagin mo siya. Ang pangalan niya is what? Jesus. Na yung meaning ng Jesus, Yahweh saves. Yung other term is what? Salvation. Hindi lamang sa pangalan niya, yung nature niya. Anong nature niya? Son of the Most High. Look at that. Di ba? Grabe ano yung sinabi ni Gabriel kay Mary na itong tao na ito, itong tao na ito na nadadalin mo, siya ang ano? Tatawagin mong Jesus. Siya ang tatawagin mo. Sa ibang mga translation pa nga is Emmanuel. Sa ibang translation pa nga, yung mga meaning pa nga is what? Jesus saves, salvation. Na itong tao na ito, ang ating Panginoon na dinadala ni Mary ay tagapagligtas ng buong mundo.
at of His kingdom, there will be no end. Ang pag-reign ng ating Panginoon ay pangwalang hanggan. Ay pangwalang hanggan. Pero, tingnan natin muna, sino si Gabriel? Ilang beses ko na nababanggit si Gabriel eh. Di ba? Si Gabriel, isang anghel na ginagamit ng ating Diyos, di ba? Na tagapagsalita, nagre-reveal ng plano ng Panginoon, nagre-reveal ng plano ng Panginoon sa redemption, nagre-reveal ng plano ng Panginoon sa kanyang gagawin sa mundong ito. Ang una na kumbaga, nagpakita si Gabriel, di ba? At sino? Yung kanyang kinausap una, si Daniel. Na makikita po natin doon na si Gabriel, kinausap niya si Daniel at nireveal niya yung mangyayari. Di ba? Yung mangyayari. And then, pangalawa na appearance po ni Gabriel kay Zacarias. At pangatlo, kay Mary. Biro mo doon pa lang kay Daniel, pinapakita na dito yung prophecy na meron darating na Messiah. Di ba? And then, kay Mary, is what? Ito na yung fulfillment ng Messiah. Kaya dito po, sa ating nabasa, makikita po natin diyan na yung Messiah na ito, He is what? Kumbaga, tatawagin siyang Jesus at yung meaning niya is Yahweh saves at ang kanyang nature is what? Kumbaga, the Son of the Most High. Kaya nga, dito sa pinag-aaralan natin, ang ating Panginoon, siya po ay kumbaga siya po ay 100% na tao, di ba? At 100% din na deity, na Diyos. Na pinapakita doon ng kapanganakan ng ating Panginoon, hindi lamang siya 100% na man, kundi siya po ay 100% na Diyos. Na pinapakita dito na fulfill yung prophecy. Na yung prophecy na yon na merong Diyos, merong tagapagligtas na pupunta dito sa mundong ibabaw na ipapanganak para parusahan ng mundo. Hindi po. Hindi po yun yung reason niya kung bakit siya napunta dito sa mundong ibabaw. Napunta siya dito sa mundong ibabaw para magligtas. Di ba? Kaya sinabi niya sa mga Pariseo na nandito siya, hindi dito siya para magligtas. Na nandoon na makikita po natin ang ating Panginoon, yung revelation ng ating Panginoon sa Kristo, na pagsunod ni Mary at pag-reveal ni Gabriel na kanyang dadalin na bata ay tagapagligtas ng mundo, ng sangkatauhan. Ng sangkatauhan. Na pinapakita po dito yung nature niya, yung purpose niya, at ganun din kung paano siya maghahari. Kaya nga sa 2 Samuel 7:12-16, pinakita doon ng ating Diyos yung covenant niya with David. Na doon manggagaling sa lineage ni David ang magiging hari
ng Israel na magiging Messiah ng mundong ito. And sa Isaiah 9:6-7, makikita po natin dyan na walang hanggan na paghahari ng ating Panginoon sa kanyang pagbalik. And then sa Daniel 2:44, makikita po natin dyan na kumbaga, hindi siya napunta dito para sirain ang mundong ito, kundi magligtas ng tao. Kaya doon sa kapanganakan ng ating Panginoon, nire-reveal doon ang pagmamahal ng Panginoon, nire-reveal doon yung awa ng Panginoon, nire-reveal doon yung grasya ng ating Panginoon, nire-reveal doon yung tunay na pag-asa na hinihintay ng sangkatauhan, na merong tagapagligtas na magliligtas sa kanila, na merong tagapagligtas na tutubos sa kanilang mga kasalanan. Kaso, ang nakakalungkot lang, hindi yun yung ine-expect ng mga Pariseo. Hindi yun yung ine-expect ng mga Hudyo. Kaya nga sa triumphant entry ng ating Panginoon, ni-recognize siya bilang magiging hari ng Israel. Pero sinabihan sila ng ating Panginoon na hindi ito yung purpose ko kung bakit ako naparito. Kaya hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Kasi ang nilulook forward nila, magiging hari nila ng Israel at makakawala sila saan? Under ng mga Roman Empire. Pero nineglect siya ng sariling bayan. At sa panahon natin, marami ang hindi tumatanggap, kumikilala sa Panginoon. But we praise God. Dahil sa pagkilos ng Panginoon at banal na Espiritu, naunawaan natin ang Kanyang salita. Naunawaan natin ang Kanyang pagmamahal. Naunawaan natin yung Kanyang grasya. Naunawaan natin kung sino siya sa buhay po natin. Sa buhay po natin. Kaya pag tayo ay sumusunod, kahit mahirap, kahit hindi mo alam ang mangyayari sa'yo, masaya ka. Amen? Masaya ka na sumusunod sa Panginoon, masaya ka na naglilingkod sa Panginoon, kahit makaranas ka ng kahirapan, kahit makaranas ka ng kalungkutan, kahit buhay mo ang kapalit. Masaya ka dahil alam mo kung sino yung pinaglilingkuran natin. Amen? Hindi lamang sa saya, hindi lamang kung kumbaga sa comfort zone natin na tayo ay sumusunod sa Kanya. Kahit mahirapan po tayo, makaranas ng kalungkutan, sana sumusunod po tayo. Sana sumusunod tayo at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Amen po ba? Baka puro saya lang tayo dito. Pagdating ng kalungkutan, pagdating ng pagsubok. Hindi na tayo makapaglingkod, hindi na tayo makapag-commit sa Panginoon. That I hope and I pray na kasama kayo sa journey na ito. That I hope and I pray, tulad ni Mary, ganun din ang ating pagkakilala
sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya, principle po, obedience becomes joyful and possible when we see the greatness of Christ because our surrender is not rooted in the magnitude of the command, but the majesty of the one who commands it. Di ba? Ang pagsunod natin sa Panginoon, ang pagsunod natin sa Panginoon ay kalakip, ay kasiyahan. Di ba? Kasiyahan. Dahil yung kinikilala natin ay dakila sa lahat. Amen po ba? Kahit hindi natin alam. Kahit hindi natin alam ang mangyayari sa atin, kahit makaranas tayo ng kalungkutan at kahirapan, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nagagalak tayo. Kaya nga sabi nga ni Peter, di ba, doon sa sufferings, kung ito po ay magre-rebuild sa glory ng Panginoon, let it be. Amen? Di ba? Ganon din ang ating Panginoon. Sumunod siya sa kalooban ng Ama para ipakita yung pagmamahal, ipakita yung kadakilaan, ipakita yung awa at grasya ng Panginoon. Kahit alam niya na ine-neglect siya ng sarili niyang bayan. Kahit alam niya na marami ang hindi susunod sa kanya. Pero namatay siya. Namatay siya para sa atin. Namatay siya, tinubos niya yung ating mga kasalanan. Meron nga isa nagturo sa akin, isang mentor ko po. Actually, he is my spiritual father na kumbaga, senior pastor namin sa home church namin. Di ba? Sa home church namin. Alam nyo, sinabi niya sa amin, pag matuwa kayo, sabi niya sa amin, matuwa kayo pag kayo ay pinagkakatiwalaan. Matuwa kayo pag kayo ay pinagkakatiwalaan. Matawa kayo pag kayo ay, sabi nga niya, pag kayo ay inuutusan. Kasi pinagkakatiwalaan ka niya sa ganyang bagay. Pero magtaka ka pag hindi ka na niya inuutusan. Kaya sabi niya sa amin, na kumbaga, sa Panginoon, o kung sino man, ang kumbaga, yung nagiging, yung mindset namin, yung perspective namin, pag marami silang mga utos at dami nilang mga inuutos sa amin, hindi dapat tayo, kumbaga, hindi dapat tayo magreklamo, kundi matuwa ka kasi pinagkakatiwalaan ka sa maraming bagay. Pinagkakatiwalaan ka sa bagay na ito na alam niya, gagawin mo. Alam niya na susunod ka. Pero kung hindi, pag na-experience mo, na hindi ka na niya inuutusan, magtaka ka. Baka hindi ka na niya pinagkakatiwalaan. Baka ang pagkakilala na ngayon sa'yo, mahirap itong pagkatiwalaan. Mahirap itong utusan. At hindi niya gagawin yung pinapagawa ko. Yun talaga yung tumatak sa amin. Kung tutusin. Kaya pag every time na may inuutos, talagang matuwa kami at gagawin din namin.
Every time din na parang kinakausap namin and then meron siyang mga sinishare na, na, na mga gagawin. Hindi na kami maghihintay actually magpautos. Mag-i-initiative na kami nagagawa dito, Pastor! Kasi natatakot kami, baka hindi kami. Hindi, joke lang po. Kumbaga, nag-i-initiative na kaagad po. Kasi, it's our joy na mapaglingkuran natin ang mahamahal natin sa buhay. It's our joy na mapaglingkuran natin ang marirespetuhan natin. It's our joy, lalo na sa lahat, kung ang Diyos yung pinaglilingkuran po natin. Amen? Amen po ba? O baka, pag sinasabi natin, daming mga utos, nagrereklamo na tayo at ayaw, mas lalo pa tayo nagagalit. Sana hindi po. Matuwa tayo dahil pinagkakatiwalaan ka. Una sa lahat ng Panginoon at ng kanyang lingkod. At ng kanyang lingkod. Pangatlo po, na makikita naman po natin in verses 34 to 38. The Bible says here, "And Mary said to the angel, 'How will this be? Since I am a virgin,' and the angel answered her, 'And the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, and the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God.' And Mary said, 'Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word.' And the angel departed from her." Pangatlo po na ating mapag-aaralan is God's guarantee in our surrender. Una, nakita natin yung grasya ng Panginoon na kumbaga talaga unmerited favor na hindi natin iaakalain kung pag-aaralan po natin na bakit doon sa Nazareth, bakit itong dalawa na ito, si Mary, yung pinagkatiwalaan ng ating Panginoon at kinuusap ni Gabriel na si Mary po ay na siya ang magdadala. Di ba? And then, yung pangalawa naman po, hindi lamang yung grasya ng Panginoon, nakita po natin din yung pangalawa na ating napag-aralan, na yung greatness po na ni-revealed po ni Gabriel, na yung dadalhin niyang, anak, ang dadalhin niya, yung dadalhin niya ay tagapagligtas. At ang dadalhin niya ay napakadakila sa lahat. Ang dadalhin niya ay siya po yung magre-reign sa mundong ito, sa kanyang muling pagdating. Na siya po ay magre-reign sa mundong ito. And then pangatlo naman po, ay makikita po natin dito, tsak na tsak, garantisado na ating Diyos sa mga taong sumusunod, sa mga taong nagsusurrender at willing na sumunod po sa ating Panginoon. Ay gagamitin niya para sa kanyang kaulatian. Ay gagamitin niya para mabago ang mundong ito. Maging instrumento ng grasya ng ating Panginoon. Tulad nga po na nabasa nga po natin na nung nag-question si Mary, di ba? Sinabi niya, how will this be since I am a virgin? And then sinabi po ni Gabriel sa kanya kung paano. And then ano yung response po ni Mary? Ano yung response ni Mary? Doon
sa sinabi po ni Gabriel doon sa pangako ng ating Panginoon din sa kanya. And then sabi niya, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me. Let it be to me according to your word." Na dito, makikita po natin dito, na kumbaga, kinilala niya yung plano ng Panginoon, kinilala niya yung utos ng Panginoon sa kanya. Masaya siya doon sa pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Di ba? Masaya siya doon sa pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Masaya siya na siya yung ginamit na bilang instrumento ng ating Diyos. At dito po, makikita po natin yung response ni Mary na siya po ay sinabi niya, "I am your servant." I am your servant ng ating Panginoon. At doon sa plano at doon sa salita na binanggit ni Gabriel sa kanya, ay mangyari. Kumbaga, hindi niya inano yung term niya eh. Kumbaga, hindi siya nagsabi ng mga kondisyon. Agad siyang, kumbaga, nagtiwala sa Panginoon, agad siyang sumunod sa ating Panginoon. Hindi siya sinabi na, paano ito? Ganito yung kondisyon ko. Sige, susunod ako. Sige, magkukumit ako. Pero, hindi po ganon. Kundi, ang sinabi niya, "Behold, I am your servant. Behold, I am the servant of the Lord." Sa culture, pag sinabi mo po na servant, di ba? Sa culture po ng mga Jewish, culture po ng mundong ito, pag sinabi ko po na servant, di ba? Wala ka ng karapatan sa sarili mo. Di ba? Kaya nga, si Paul, sinasabi niya sa sarili niya, he is what? A bond servant of the Lord. Kumbaga, lahat-lahat talaga ay binigay niya na sa Panginoon. Lahat-lahat talaga ay in-offer niya sa Panginoon. Lahat-lahat talaga ay talagang sumunod talaga siya sa Panginoon. Even though, doon sa kanyang pagsunod, kahit buhay niya, kahit mahirapan siya, kahit makulong siya, sumusunod siya dahil ang buhay niya, hindi na sa kanya, ang buhay niya ay para sa Diyos. At ganito rin yung makikita po natin dito kay Mary na sinabi niya, "I am the servant of the Lord." Kumbaga, in other term na kung titingnan po natin, ako ay alipin ng Panginoon. Bakit pa ako hihindi? Tama po? Ako ay pamamayari na ng Panginoon. Bakit pa hindi ako susunod? Tinubos ako ng Panginoon ng kanyang dugo. Bakit hindi pa ako magbabago? Na yung salita ng Panginoon maghari sa Kanya. Ang salita ng Panginoon ang maghari sa atin. Ang salita ng Panginoon ang magpakita sa atin. Ang salita ng Panginoon yung susundin natin at ipapakita natin at ibabahagi natin. Servant ba tayo ng Panginoon? Na binigay natin ang buhay natin sa Kanya?
as a living sacrifice? Na ang buhay na natin ngayon ay hindi na umiikot sa mundong ito, kundi tanging sa Kanya lamang umiikot? Na yung buhay natin ay patuloy na binabago ng Panginoon, na patuloy na ginagamit ng Panginoon, na patuloy na binabago ng Panginoon dahil tinubos ka niya. Dahil tinubos tayo ng Panginoon. Sana kaparehas natin yung response natin kay Mary. Na talagang sinurrender niya ang buhay niya, pinagkatiwala niya ang mangyayari sa kanya. At sumunod siya na walang takot. Dahil alam niya kung sino yung pinaglilingkuran niya at sinusunod niya. At sinusunod. Niya. Even though hindi niya alam ang mangyayari sa kanya, hindi niya alam kung ano ang maging response ni Joseph sa kanya. Diba? Dito sa passage na ito, wala pa yung conversation ni Gabriel and ni Joseph sa kanya pa lang. Hindi niya alam kung ano yung response ni Joseph, kung ito yung sasabihin niya sumunod siya sa Panginoon and then siya ay magdadalagang tao. Ano kaya yung magiging response ni Joseph? Hindi niya rin alam kung matutuloy yung kasal nila. Hindi niya rin alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling mabalitaan ng komunidad, mabalitaan ng kanyang pamilya na siya ay nabuntis. Pero, isa lang ang pinangahawakan niya. Sa lahat ng mga bagay na ito, sa mga aspeto na ito, sa iniisip niya, isa lang ang pinangahawakan niya. Kasama niya ang Diyos sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Yan yung pinanghahawakan niya. Kasi, sabi ko nga po, kilala niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ang kanyang Diyos. Kilala niya ang ating Diyos. Kaya, we obey confidently. Not because the command is easy, but because the commander is what? Great. Diba? We obey confidently not because the command is easy, but because our commander is what? Great. Dakila. Alam niya kung anong ginagawa niya. At nawa, kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran at sinusunod po natin. Kaya kung babalikan po natin
God chose an unlikely place, Nazareth. An ordinary person, Mary, to reveal an extraordinary Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya doon pa lang, doon sa senaryo ni Mary at ni Gabriel, makikita po natin dyan yung grasya ng Panginoon, makikita natin dyan ang kadakilaan ng ating Panginoon, makikita natin dyan na alam niya ang mga ginagawa, alam niya ang plano ng ating Panginoon. Ang bawat isa nawa sa atin, buong tiwala, masaya, na sumusunod sa Panginoon. At kung i-relate natin sa mga follow me, sana siya talaga yung number 1 mo sa buhay mo. Siya talaga ang number 1 sa buhay mo dahil alam mo kung sino siya sa buhay mo. Siya ba ay Diyos mo? Siya ba ay Panginoon mo? Siya ba ay tagapagligtas mo? Amen po ba? Siya po ay tagapagligtas po natin. Yung pagkatakot ni Mary, napalitan ng pananampalataya. Amen? Buong pananampalataya. Hindi siya tumayo dahil kumbaga alamin kung paano gawin. Sumunod siya dahil kilala niya kung sino ang kanyang susundin. Di ba? Yung kanyang susundin. Kaya, we can boldly say, yes. Di ba? We can boldly say yes to God's plan, not because we understand how it will unfold, but because we trust the God who holds our lives and always fulfills His what? Promises. Amen po? At meron po tayo na kumbaga sa ating pag-aaral na nawa this Christmas, this season, na nawa ay mas lalo natin na maibahagi po ang salita ng Panginoon, mas lalo po natin na ipakilala po ang ating Panginoon Kristo that this season is not a season of Santa Claus. This season is a season of Christ's birth. Na bilang isang mananampalataya, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil merong Diyos na pinanganak at nireveal niya ang sarili niya para sa atin. Amen? Para po sa atin. At sa ating paglilingkod, nawa sundin natin siya. Nawa sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, sa paglingkod sa Panginoon, sa utos ng Panginoon, dahil kilala natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos natin. Tulad ni Mary, sinabi niya sa sarili niya, siya ay isang servant, alipin. Ang buhay niya ay para sa Diyos. At ang buhay niya ay magiging instrumento para sa kaulatian ng Diyos. Amen? Sa ating Diyos. Kaya, I hope and I pray, masaya magsasabi sa Panginoon, susunod tayo. Masaya na magsasabi sa Panginoon, kahit anong mangyari, susunod tayo
sa Panginoon. Di ba? Susunod po tayo sa Panginoon. Hindi dahil alam natin kung ano ang mangyayari sa atin na mga magaganda o kaya naman kahirapan sa buhay. Kasi pag kahirapan sa buhay, talaga magdadalawang isip tayo eh. Pero sa pananampalataya sa Panginoon at pagkakilala sa Panginoon, sana sumunod po tayo at masaya tayo na naglilingkod at binabago ng ating Panginoon. At ipakilala natin siya. Na yung Christmas, the season is not all about Santa Claus. It's all about Christ's birth. At punong-punong pasasalamat po sa ating Panginoon. Amen? So, punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya, habang wala pa po ang mga bata, meron po tayong 3 na discussion question po dito. Stop. May mga pagkakataon ba na mas iniisip mo ang how kaysa sa who? Paano ito nakakaapekto sa pananampalataya mo? At anong mindset ang kailangan mong ihinto para maging mas God, kumbaga makapag-focus tayo sa Diyos kaysa saan? Sa problema. Start. Ano ang isang simple at praktikal na hakbang na pagsunod na maaari mong simulan ngayon? Ngayong linggo. Sa pamilya, sa trabaho, o ministeryo. Bilang tanda ng isang pusong handang sumunod tulad ni Maria. Pangatlo, continue. Paano mo ito maipagpapatuloy ng mas intentional? Ano ang adjustments, commitments, or yung rhythm o momentum na gagawin po natin? Na kailangan mong gawin para maging mas consistent at mas mag-surrender tayo sa plano ng Diyos. Nung prayer time nga po namin, sinabi ko na kagad yung plano and then sinabi ko rin din talaga next year, talagang puspusin natin ng panalangin next year. Di ba? Kaya I hope, sabi ko nga sa mga kalalakihan, ay talagang ipanalangin natin next year dahil meron ulit tayong gagawin. Maging intentional tayo sa mga leaders. Magiging seryoso tayo sa mga leaders. At maging seryoso tayo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Dahil meron ganitong plano, nandyan ang kaaway, handang humanlang at gagawa ng paraan para matigil ang momentum na ito. Kaya sabi ko nga sa kanila, puspusin natin ang panalangin. Kasi kung gusto natin na huminto ang gawain, huwag kang manalangin. Pero kung gusto mo magpatuloy ang gawain, manalangin tayo na seryoso. At samahan niyo ako. And I hope and I pray sa discussion, na 3 discussion po natin, ay bigyan ko po kayo ng 5 minuto para i-discuss itong 3 bagay na ito. Stop, start, and continue. Sige po.